Tatlong senador ang nag-react kahapon sa naging pahayag ng NBI na kanilang iimbestigahan ang di umano'y kontrobersiya noong 2019 sa SEA Games na dinaos dito po sa Pilipinas. Pero nagtataka tayo, bakit kaya nagre-react itong tatlong senador po na ito na makikilala po ninyo and perhaps kilala ninyo kahapon, sabihin na natin ngayon, Senator Robin Padilla, Senator Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano. Nag-react po sila dito. Sabi po sa balita ng GMA News kahapon, NBI bumubuo ng task force para imbestigahan ang tinitingnan na umano'y anomalya sa 2019 SEA Games na ginanap sa New Clark City Athletics Stadium sa Tarlac. Bakit kaya nagre-react ng ganon? Yung isa, hinihingal pa. Pero normal naman yata talaga kay Pia Cayetano ang hinihingal kapag ka nagsasalita sa harap po ng mikropono, ano? Pero bago natin puntahan ng mga yan, basahin muna natin yung post nitong si Ramon Tulfo kani-kanina lamang. Sabi ni Ramon Tulfo, "Oh my, it seems NBI's Melvin Matibag has stumbled upon Senator Alan Peter Cayetano's Achilles heel. Accidental or by design? It was time Alan Peter's past misdeed was investigated." Napakatagal na nga naman ito, no? 2019, pero matagal man o huli man, maihahabol din daw. Nakalimutan ko yung kasabihan eh. I-refresh nyo sa akin mga tol kung ano yung kasabihan na yon. Kaya nagtatatalak na ang bading. O, hindi po ako nagsabi mga tol. Bakit pa ulit-ulit na lang naririnig natin ang chismis na bading itong di umano si Senator Alan Peter Cayetano? May asawa po ito, di ba? Ang kanyang asawa ay mayor po ng City of Taguig sa ngayon. Bading? Sa bagay, may mga bading naman na may asawa, pero sinasabi nilang sila'y bading. Hindi naman sinasabi ni Alan Peter Cayetano na siya'y bading. Kaya nagtataka talaga ako dito kay Ramon Tulfo. Bakit lagi niyang sinasabihan na bading itong si Alan Peter Cayetano napansin ko tuloy kahapon at sa mga nakalipas na araw sa impeachment trial, nagpapatubo na ng balbas at bigote. Ituloy ko po yung binabasa po natin dito, no? May dalawang kasama si Cayetano sa multi-billion peso overspending scandal sa SEA Games which the country hosted in 2019. Kaalyado ngayon ni Cayetano sa Senado ang isa at yung isa naman ay retired na at nagpapakasasa sa perang ninakaw nila. Pero baka madamay dito si Secretary Vince Dizon mga tol, ano? Kasi sa balita na mapapakinggan po natin mamaya, meron pong posisyon during that time si Secretary Dizon. Tuloy ko po, yung binabasa po natin dito. The scandal involved the obscene overpricing of the uniforms of our athletes, the food, board, and lodging of the games participants, the solicitation of donations from private donors even through the event was well funded by the government, etc., etc. One of the etc. is the obnoxiously overpriced SEA Games Caldero or Cauldron, a symbol of the hubris then of people close to President Digong. Those people thought they would get away with murder, so to speak. I brought the scandal to the attention of Digong and wrote about it in my column at the Inquirer when he didn't listen. Noon pa lang pala, maingay na dito si Ramon Tulfo. I was charged with libel by one of Cayetano's sidekicks, one of those who benefited from the loot before the Taguig Regional Trial Court. They thought that since Taguig was Cayetano's home court, I would get convicted. Fortunately, the judge who heard the libel case saw through the ruse and acquitted me. Yan
Pasubali pa lamang yan. Since may mga ganito palang impormasyon, hindi ito out of thin air lamang na parang gustong palabasin ng magkapatid na Pia Cayetano at Robin Padilla kahapon sa impeachment trial ni Sara Duterte, na para sa kanila, pinag-iinitan lamang sila. Ang tagal na eh. Ito nga si Ramon Tulfo, nakasuhan pa pala ng libel dahil po sa pagbubulgar niya tungkol po dito. Puntahan po natin ngayon ang mga issue. Sa News 5 post, nakalagay po ang mga sumusunod. Cayetano versus Matibag. Nilinaw ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na walang bahid ng politika ang pag-iimbestiga ng ahensya sa umano'y anomalya sa isang proyekto sa 2019 SEA Games. Nagkataon lang umanong muling nakita ang sports complex na ginamit sa SEA Games matapos inspeksyonin ang lugar na nakatakdang pagtayuan ng NBI Academy. Nagsilbi si Senator Alan Peter Cayetano bilang chairman noon ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Naunang sinabi ni Cayetano na unfair sa kanya at sa impeachment court ang pag-anunsyo tungkol sa NBI probe, lalo't isasalang ang NBI chief bilang witness sa impeachment trial. No? Pinalalabas kasi nitong tatlong senador na ito na porket sasalang sa impeachment trial bilang witness itong si Director Melvin Matibag, hinaharas sila. Parang sinasabi nila na, pagka tinanong nyo ako ng malupitan dyan, iimbestigahan ko kayo. Pero actually, hindi po yun ang sitwasyon, mga tol. Pagka may issue, dapat malaman ng taong bayan at higit sa lahat, malaman ang katotohanan. Ganun lang kasimple yon. Huwag nyong gamitin ang pagiging senator judge ninyo para lamang palabasin na politika ito at kung ano man yung mga akusasyon sa inyo sa nakalipas na panahon ay babaliwalain na lamang. In particular, bahagi po ng pananalita or manifestation nitong si Alan Peter Cayetano kahapon, ito pong mga sumusunod. Pero ipaparinig ko po sa inyo mamaya ang kabuuan niyan. Sabi niya, and I quote, "The chilling effect is there, but I am intimidated. But am I intimidated? Wala na akong choice. Ilalaban ko na to. Gagawin ko yung dapat kong gawin. Bumaligtad man ang sitwasyon. Si President Marcos ang ini-impeach and I felt a certain way, ilalaban ko rin." Talaga? Maniwala tayo dito. "Go ahead and investigate. First of all, that has been investigated many times." Pakinggan po natin. Yun kabuuan po niyan. Mula kay Senator Robin Padilla hanggang kay Pia Cayetano. Mga mahal kong kasama, nais ko lamang pong idulog sa inyo ang aking nararamdaman, ang isang damdaming masasabi ko pong nagtatanong, sapagkat ang mga nangyayari po sa ating hukuman sa mga oras na ito, hindi ko po alam kung ito ba ay eksakto lang na nangyayari o ito po ba ay sinasadya. Katulad po ng pagkakakulong ng ating dalawang senator judge na si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Rodante Marcoleta. Ang gagaslight po itong sinasabi ni Robin Padilla, mga tol. No? Nagkataon in a sense na nasabay. Pero tandaan po natin, ang impeachment trial ni Sara Duterte ay isang sirkumstansya na iba sa sirkumstansyang kinakaharap na ngayon ay nakakulong na sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Rodante Marcoleta. Para sa kaalaman ng maaaring bago pa lamang na manonood sa ating programa, ano ang sitwasyon? Kay Sara Duterte, alam nating lahat tungkol sa articles of impeachment niya. 4 po yun. I-shorten ko na lamang. Pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng unang ginang at ng dating speaker.
ang di umano'y tagong yaman or ill-gotten wealth. Ikatlo, ang panunuhol at ikahapat, ang hindi tamang paggasta ng confidential funds. Kaya ngayon, ito ay nasa impeachment trial na. Pagdating naman kay Senator Jinggoy Estrada, ito ay partikular sa di umano'y insersyon sa budget or komisyon sa budget na nagkakahalaga ng mahigit sa 300 milyong piso. Komisyon daw po ito di umano nitong si Senator Jinggoy Estrada sa proyekto mula sa DPWH. Kaya nagresulta po ito sa kasong plunder. Pagdating naman kay Senador Rodante Marcoleta, ang pinag-uusapan po dito ay 75 million pesos na donasyon na sinasabi sa teorya ng ombudsman na ito ay ill-gotten wealth, kaya po nauwi din sa kasong plunder. Nagkataon nagkasabay, pero maliwanag na merong mga basihan. Kaya wag mong palabasin, Senator Robin Padilla, dahil sila ay senator judges, kaya sila'y nakasuhan. Kung kayo naging maayos lamang at naghanap talaga ng pananagutan, sana hindi nagkasabayan. Kasi dapat last year pa nasimulan ang impeachment trial ni Sara Duterte. Dapat nakapag-participate na sila noon pa, bago pa sila nakulong ngayon. Tapos palalabasin mo dito na parang kayo iniisa-isa, inuunti-unti. At ang kagiyat pong pagdating ng aming mga masasabing galing sa ombudsman, sa akin, at kay Senator Alan Peter Cayetano. At kahapon, Katulad niyan, hindi ka makakasuhan kung hindi mo di umano tinulungan na makatakas si Bato de la Rosa, Robin Padilla. Ganun lang kasimple yun. Walang kinalaman yon sa pagiging senator judge mo. Itong kay Alan Peter Cayetano, kasalanan ba ngayon ng NBI kung makita nila na merong problema at dapat imbestigahan? After all, wala ngang pinapangalanan ang NBI dyan. Never na nag-mention si Director Melvin Matibag ng kung sino. Meron lamang siyang minention na foreign company, contractor, pero hindi siya nag-specify pa ng pangalan. Pero bakit kayo nagpupuputok ang butsi nyo ngayon, pumipiyok-piyok kayo, na parang kayo kagad ang tutumbukin ng investigasyon? Meron ka bang kinalaman doon, Senator Robin Padilla? O nakikisimpatiya ka na sa posibleng merong kinalaman na si Senator Alan Peter Cayetano? pagkatapos pong ng isang araw na mabanggit ang patungkol sa pagpunta ng ating mahal na NBI Director sa Bangkok, at ito po ay kinwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano, kahapon po ay biglang lumabas ang isang pahayag na iniimbestigahan daw po yung patungkol sa pangyayari noong Southeast Asian Games. Ito po ba ay eksakto lang o ito po ba ay merong dapat tayong pangambahan? Sapagkat alam niyo po, ako din po ay dapat ay pupunta ng Iran. Sapagkat isinagawa po ang pagbibigay-pugay sa namatay na kanilang leader. Katulad niyan, ikukumpara mo pa yung sarili mo kay Director Melvin Matibag. Malinaw naman ang pinagkaiba. Napakalaking pagkakaiba ng layunin mo sa layunin ni NBI Director Melvin Matibag. Yung kay Director Matibag, humugot iyon sa isang opisyal na paanyaya ng mismong
direktor ng Federal Bureau of Investigation na siya ang dumalo doon kasi magkakaroon sila ng side meeting na maaaring magbenepisyo sa bansa. Dahil alam naman natin ng FBI, malaki ang maitutulong nito sa NBI na merong mandato para ipatupad ang batas dito sa Pilipinas. Yung pagpunta mo kung sakali sa Iran, opisyal ba yan, Senator Robin Padilla? Definitely hindi. Kaya ka pupunta doon bilang pagkilala mo dahil bahagi ka ng relihiyon na kinabibilangan marahil ng namatay na pinuno ng Iran. Hindi yon opisyal. Hindi yon para sa bansa. Hindi yon para sa bawat Pilipino. Iyon ay para sa iyo at sa mga kapatid mo sa Islam. Sana kung matuloy ka doon, hindi mo gagastusin ang pera ng taong bayan kung hindi pribadong pondo mo. Kaya wag mong ikumpara yon, Senator Robin Padilla. Nagmamagaling ka na hindi mo itinuloy yung lakad kasi meron kang tungkulin dito. Tama lamang, nagampanan mo yung tungkulin dito dahil yon ay opisyal. Yung pagpunta sa Iran, private affairs mo yon. Yung kay NBI Director Melvin Matibag, malinaw na opisyal po iyon. No? Hanapin ko lamang yung post ng NBI about that. National Bureau of Investigation. Hanapin ko yung letter. Ito po, oh. Anong pinagsasasabi mo at ikukumpara mo pa? Ito, Partners in Justice. In a personal letter to Director Matibag, Director Patel extended his gratitude for the NBI's outstanding assistance in the successful deportation of an FBI top 10 most wanted fugitive, allowing the United States to proceed with prosecution. The FBI director recognized not only the results delivered, but also the relentless commitment and partnership behind them. This reflects a growing bond between two bureaus and two directors who share a common resolve that no fugitive should escape accountability and that cooperation between nations is the surest path to justice. Under the leadership of Director Matibag and Director Patel, the NBI and the FBI continue to build a partnership rooted in trust, mutual respect, and shared commitment to the rule of law across borders. Two bureaus, one purpose, justice without borders. Opisyal ito, Senator Robin Padilla. Kaya wag mong ikumpara sa pagpunta mo sa Iran kung natuloy ka. Spiritual leader. Pero hindi po ako tumuloy dahil may impeachment po tayo. Tanong ko lamang po sa ating mga kasama, dapat po ba tayong mangamba? Dapat po ba kaming manggamba? At tayo po ay parang eksakto naman lahat ito? Hindi ba po tayo ay malayang korte? Tayo po ay may karapatan na binibigay ng konstitusyon na magsagawa po ng pagdinig na ito. Tama naman yung sinasabi mo at hindi ako nagdi-disagree dyan, Robin Padilla. Pero, bilang Senator Judge, hindi kayo exempted sa anumang investigasyon kung maaaring kayo ay napagbibintang ang kasangkot dito. Hindi mo dapat sabihin na exempted ka sa obstruction of justice dahil ikaw ay Senator Judge sa isang impeachment trial. Kabubuhan yan pagka ganyan ang pangangatwiran mo, Robin Padilla. Yun lamang po, maraming salamat po. Idagdag pa natin, hindi na nakapagpigil sa iyo si Angel Locsin, no? Ito naman ang sinasabi ni Angel Locsin. Basahin po natin sa kanyang mismong Facebook page. Sabi ni Angel Locsin, nung mga panahong magkasama tayo, madalas mong ikwento yung panahon na namundok ka at nag-armas para ipaglaban ng bayan. Bakit hindi ito nire-red tag ni Lorraine Badoy? By the way, aminadong komunista ito. Sabi ni Robin Padilla sa isang tanumpati niya, diyan sa impeachment trial, komunista ako. Tuloy ko po,
yung sinasabi ni Angel Locsin. Sabi mo pa nga, dinadalaw ka ng ex mo sa bundok. Sa statement mo na to, kahit papaano, natuwa akong makita ulit yung dating Robin Padilla na nakilala ko. At least, honest ka ngayon, kuya. Ang tanong ko lang, nasaan ka nung panahong nire-red tag ako kahit alam mong hindi totoo? Actually, kasama mo pa nga ang katsikahan yung mga nangre-red tag, naghugas kamay at pumikit sa katotohanan. Isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit ka binoto ng maraming Pilipino ay katangahan. Ay hindi! Hindi po sinabi ni Angel Locsin yun. Ako lang po nagsabi nun. Tama naman kasi talaga bumoto dito kay Robin Padilla eh. Kaya tanga si Top 1, binoto niya to eh. Ituloy ko po. Yung sinasabi po dito ni Angel, ulitin ko ah. Isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit ka binoto ng maraming Pilipino ay dahil inaasahan nilang magiging matapang kang boses para sa mga kapatid nating Muslim. Pero bakit parang mas pinaglalaban mo pa si Kibuloy? Naniniwala ka ba talaga na siya ang appointed son of God? Isa ka sa pinaka makabayang taong nakilala. Ikaw si Andres Bonifacio. Kaya nakalulungkot pag nakakabasa ako ng stand mo pagdating sa China. Hindi ito ang Robin Padilla na nakilala at hinangaan ko. Kahit paano, alam kong halos pareho tayong landas na dinaanan. Galing sa hirap, nagtrabaho ng maaga, tinangkilik, at nakapagpasaya ng mga tao. Ang utang na loob na ito ay sa ating Diyos at sa lahat ng Pilipino. Hindi lamang sa isang tao. Tama na kuya, ayon kay Angel, gising na. Hindi pa huli ang lahat. Pahayag po yan ni Angel Locsin sa kanyang Facebook page na meron pong 24 million followers. At nagpapasalamat tayo sapagkat may mga taong katulad ngayon ni Angel Locsin na isang artista na hindi natatakot sa backlash na maaaring idulot nito sa kanyang statement. Kasi marami sa mga artista ang ayaw makialam sa politika. Natatakot sila na mabash ng mga, syempre, hindi nila kapanalig o kaayon sa paniniwalang politikal. Kaya naman, nagpapasalamat tayo kay Angel Locsin at humihikayat sa iba pang mga artista na panahon na kayo po'y magsalita. Huwag po kayong matakot, katulad ni Angel Locsin, na ipakita at ipadama ang inyong paniniwalang politikal. Kasi kinabukasan po ng bansa ang nakataya dito.